meron na po kayong Good morning. pahayag ukol po dito sa sa guidelines nito pong ICI sa kanila pong live streaming. Ayon po sa inyo, automatic and default mode dapat ang live streaming ng ICI hearings. Ano nga po ba ang pinakamalaking panganib kapag masyadong mas madalas ang kanilang executive session kesa sa live streaming? Okay, ganito po. Siyempre nagagalak tayo na finally meron na po at sabi po nila this week pwede na po nilang simulan. And then nagagalak tayo na nag-issue na sila ng guidelines. Yes. Ang sinasabi ko po is that dapat po talaga maging strict general rule ang live streaming. Kasi yun naman talaga ang panawagan ng karamihan para nalalaman natin yung mga ginagawa sa ICI, ano na yung mga nakakalap nila ng mga ebidensya, mga dokumento, at ano na, sino-sino na ang mga nakakausap nila, ano rin yung mga nadi-disclose sa kanilang mga proceedings. So general rule, public live streaming. At yun po ay ayon sa ating saligang batas, yung full public disclosure of all the government's transactions involving public interest. Full public disclosure. May nakasabi, subject to reasonable restrictions as may be prescribed or provided by law. Although alam naman po natin na halos wala pa hong batas na gano'n na malinaw yung explain o malinaw yung pagkaka-uphold ng policy of full disclosure na kung ano ang mga exceptions. Kasi yung mga FOI bills po natin na matagal na ay hanggang ngayon ay hindi pa rin ho napapasa batas. So dahil nga po full public disclosure. Ang ano ko po dito, ang aking punto is that yes, tama lang na meron din exceptions. Kasi meron talagang mga bagay-bagay, subject matters na under existing jurisprudence ay kailangan naman talaga na pwede na maging executive session lang. In other words, hindi dapat nalalaman ng publiko dahil mga sensitibo, katulad po ng mga national security matters, katulad po ng mga intelligence report or information, pati na po mga trade secrets, mga diplomatic correspondence, tapos yung covered ng mga executive privilege or closed door cabinet meetings. And then syempre yung mga alam naman natin na sa both houses of Congress, Senado, tsaka House of Representatives, and meron din paminsan-minsan, although hindi naman madalas, ay nag-conduct din ng executive sessions. And syempre, yung deliberations or internal deliberations ng Korte Suprema. Yun po ang mga recognized exceptions based on mga desisyon ng ating Korte Suprema. Now, yung delikado po kasi, kung masyadong open-ended o masyadong mahaba ang listahan ng mga exceptions o yung mga instances na pwede ang executive session, lalo na kung ito ay isa-subject pa sa consent ng the ones involved o yung mga nag-appear before the ICI. So yun lang lamang po ang aking punto. Of course, pwede ang executive session. Pero sana, yung ano na lang yun, that's really the, strict din dapat sila. Kapag dapat na limitado lang, pipiliin lang nila. Yung hindi sila basta-basta na just because a particular department or a particular resource person or witness ay magre-request ng executive session ay i-grant na kaagad even if hindi ito covered ng mga recognized exceptions under existing jurisprudence. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media! Dito tayo sa totoo.
tetepad.